Parang ang lawak ng korupsyon sa DPWH. Anong nire-recommend nyo dapat gawin? Well, hence must go. Maaring umabot pa ng 10 Senate hearing ang gagawing pagbusisi ng Senado sa lawak ng saklaw ng mga anomalya sa flood control projects. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kasunod ng pagbubunyag ni Senador Panfilo Lacson ng aniyay garapal na korupsyon sa naturang mga proyekto. Ayon kay Senador Estrada, sinusuportahan niya ang mga isiniwalat na impormasyon ni Senador Lacson kung saan pinangalanan pa nito ang ilan umanong sangkot sa anomalya. Kaya inaasahan ni Senador Jinggoy ang partisipasyon ng mga ito sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, they have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang flood, ang ghost project kung walang cooperation. Kaugnay nito, sinabi ng senador na hindi niya tiyak kung may ilang empleyado ng DPWH ang tumatayo ring kontraktor. Ngunit malaki niya ang posibilidad na sila-sila rin ang nagpapaikot ng mga kontrata. Habang ipinauubayan na nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdidesisyon kung dapat magbitiw sa pwesto si DPWH Secretary Manuel Bonoan. I reserve my comment. Kasi, alam mo, honestly, practically speaking, baka hindi rin alam ni Secretary. In fairness to Secretary, I'm not defending him. In fact, I asked a lot of questions from him yesterday. I'm not defending him. Pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa mga. So, hindi naman niya monitor yan. Kaya lang, ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary. Agarang pagbibitiw naman ng kalihim ang hinihingi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Pangunahing dahilan nito ang bilyong-bilyong pisong halaga ng ghost flood control projects ng ahensya sa ilalim ng kanyang liderato. Mr. President, PBBM, sibakin nyo na po si Secretary Bonoan dyan sa DPWH. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulunan yung mga maanomalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Para naman kay Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, ang prinsipyo ng command responsibility ang humihingi ng pagbibitiw ni Bonoan. Paliwanag ng kongresista, kung ang simpleng bagay na ganito ay hindi nakikita, maaari niyang marami pang kritikal na proyekto ay may katulad na estado. Gaya niya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, buwelta nito kay Bonoan ay mahiya naman ito at magbitiw na sa pwesto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.